Samahan mo ako ngayong gabi. Ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Binatang lalaki, huwag kang padalos-dalos. Sapat na ang edad ko para maging nanay mo. Nanay, ganyan pala ang gusto mong laro. Sige, ginang. Hayaan mong suriin ko. Kung tunay ka bang ina. Maria, matanda ka na. Sibak ka na. Supervisor, nagkakamali ka ba? 4 na po lang ako. Nagpapatupad ang kumpanya ng patakaran ng mas batang pamamahala. Mas batang pamamahala, naiintindihan mo? Simula ngayon, ang mga tagalinis ay dapat wala pang 35 taon. 4 na po ka na at ngayon ka lang sinibak. Umuwi ka na at magpasalamat sa biyaya. Pero, Tigilan mo na ang daldal. Linisin mo ng husto ang banyo sa unang palapag bago ka umalis. Kung hindi, huwag kang umasang matatanggap mo ang sahod ngayong buwan. sino yan? May tao ba? Binatang lalaki, talaga, hindi ko kaya. Pagsisihan mo ang paggawa nito. Pinagplanuhan ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ako. Iningatan ko ang aking dangal sa loob ng 40 taon para lang maalis ito ng isang lalaking mas bata sa akin. Kinuha lang niya ito mula sa akin. Tumakas siya pagkatapos naming magsama. Ang babaeng ito ay kawili-wili. Ginoong Reyes, bakit may panglinis ng kubeta sa pinto ng opisina mo? Ginoong Reyes, ikaw. Pagkatapos ng 23 taon na walang babae, ang tagapagmana ng pamilya Reyes, kilala bilang walang awang tirano ng lungsod ng Perlas, talagang nakatikim ng babae. Alamin kung sino ang babaeng iyon kagabi. Opo, Gino. Kahit ang mapagpigil na Ginoong Reyes ay hindi napigilan, nagtataka ako kung sino ang babaeng ito. Jose, gusto mo ng isda? Ang sariwang isda ay bagay na bagay para sa sabaw ni Luz. Kawawang Maria. Siya ay nabuntis ng walang asawa noon at pinalayas siya ng kanyang tunay na ina noong siya'y buntis na buntis. Mamaya, narinig ko na nahirapan siya sa panganganak at muntik nang mamatay. Hindi lang iyon. Ang kanyang pamilya ay ginagatasan siya sa lahat ng mga taon na ito. Si Jose ay may kapansanan. At pinahiram niya siya ng pera para sa pagpapagamot. Nanay, nakauwi na kami mula sa paaralan. Juan, Sofia, nakauwi na kayo. Paano nangyari ito? Nakipag-away ba kayo sa paaralan ulit? Juan, nakipag-away ka na naman sa eskwelahan? Nanay, huwag mong sisihin ang kapatid ko. Ngayon, may mga masasamang bata na tinawag kaming mga batang walang ama. Nagalit siya at nakipag-away sa kanila. Kasalanan ko ito. Hindi ko kayo nabigyan ng kumpletong pamilya. Nanay, sinabi ko sa iyo, ayaw kong mag-asawa. Kahit anong pilit mo, hindi gagana. Marco, akala mo gusto kitang pilitin? Ang mga lalaki ng pamilya Reyes ay nagiging walang anak pagkatapos ng 30. 29 ka na ngayong taon. Kung hindi ka magkakaanak ngayon, mahuhuli na.
Wala akong pakialam. Ngayong taon, kailangan mong bigyan ako ng mahal kong apo. Wala akong interes sa mga babaeng iyon. Sino ang gusto mong makasama kung magkaanak? Sabihin mo sa akin kung sino ang interesado ka. Ang babaeng iyon mula 6 na taon na ang nakalipas. Hahanapin ko siya. May isa pa akong pulong. Kailangan ko nang umalis. Nanay, wala ba talagang tatay sina Juan at Sofia? Oo, nanay, ang dami ng taon. Bakit hindi pa dumarating si tatay para sa atin? Ang tatay ninyo. Ihinto ang kotse. Ano ang problema, Ginoong Reyes? Bawal pumarada dito. Ang figura ng babaeng iyon ay mukhang pamilyar na pamilyar. Malamang nag-iisip lang ako ng sobra. Magpatuloy ka sa pagmamaneho. Huwag kang umiyak, nanay. Hindi nahahanapin ni Sofia si tatay. Ngayon, ako, natapos ko lahat ng problema sa math sa ika-6 na baitang mag-isa ko lang. Tingnan mo, nanay. Ito ang pagsusulit na ginawa ko. Lahat tama. Patutunayan ko ang aking sarili sa pamamagitan ng aking mga marka para malaman nila na ang isang batang tanging sinanay ang nagpalaki ay kayang maging kahanga-hanga rin. Ipinagmamalaki ko sina Juan at Sofia. Hoy, tindero ng isda, ang iyong package. Ang anak kong si Juan ay tinanggap sa elementarya ng Reyes. Elementarya ng Reyes? Iyan ang pinuhunan ng Grupo Reyes, ang pinakamahusay na pribadong elementarya sa buong bansa. Ang mga ordinaryong bata ay hindi man lang makapasok. Kahit si Ginoong Chen, na nagpapatakbo ng supermarket sa tabi, ay nag-donate ng milyon-milyong piso at hindi pa rin makapasok ang kanyang anak. Ang paaralang ito ay nakikipagtulungan sa maraming nangungunang internasyonal na paaralan. Kapag graduate ang mga estudyante, dire-diretso silang makakapunta sa mga paaralan ng Ivy League. Sinabi ko sa iyo, ang batang ito na si Juan, talagang magiging isang malaking tao. Maria, kung sakaling sumabit ka sa tagumpay ng iyong anak, huwag mo kaming kalimutan ng mga matandang kapitbahay. 1, 10, 100,000. Ano? 1,000,000 piso para sa isang semestre? 20,000 dolyar. Para sa mga tulad natin, iyan ay ilang taon ng ipon, 20,000 dolyar bawat semestre, 40,000 dolyar bawat taon, sa loob ng mahigit 6 na taon. Maria, mas mabuting isipin mo ito. Ako, hindi ko talaga kayang bayaran yan ngayon. Maria, kamusta naman ang tatay ng bata? Sa isang bagay na kasing halaga ng pag-aaral ng mga bata, wala ba siyang pakialam? Napakadilim noong gabing iyon. Hindi ko man lang nakita ng maayos ang kanyang mukha, pero napakabata niya. Kaya kahit mahanap ko siya, malamang hindi siya makakatulong ng malaki. Ang ama ng mga bata ay namatay dahil sa sakit. Nanay, ayoko nang pumasok sa Akademya Reyes. Basta't mag-aaral ako ng mabuti, maaari akong maging nangunguna sa klase kahit saan. Kikita ako ng maraming pera sa hinaharap at bibigyan kayo ni Sofia ng magandang buhay. Mag-aaral din ng mabuti si Sofia at kikita kasama si Juan para suportahan si nanay. Sina Juan at Sofia ay lumaki na. Ang mga bata ay may pag-asa. Hindi ko sila maaaring pigilan. Si Jose ay umutang ng napakarami sa akin para sa kanyang pagpapagamot. Panahon na para bayaran niya ako. Pagpalain ng Diyos, pagkalooban ang matandang babaeng ito ng isang matalino at malusog na apo. Matandang Ginang Reyes, ito ang elementarya ng Reyes listahan ng mga tinanggap para sa taong ito. Mangyaring tingnan. Ang Akademya Reyes ay para sa mga anak ng pamilya Reyes at iba pang mayayamang bata. Ang pamantayan ay palaging napakataas. Bakit kabilang sa mga tinanggap ngayong taon may isang galing sa mahirap na pamilya? Ginang, ang batang ito ay pinangalan ng Juan. Sabi nila, siya ay lubhang matalino. Isang munting henyo, isa sa isang siglo. Ang Akademya Reyes ayaw palampasin ang ganoong talento, kaya gumawa sila ng eksepsyon at pinadalhan siya ng liham ng pagtanggap. Naiintindihan ko, isang henyo mula sa simpleng pamilya. Hindi masama, kung mayroon akong apo, tiyak na magiging kasing galing niya. Siyempre,
Siyempre, Ngunit ang matrikula sa Academia Reyes ay sobrang mahal. Dahil sa sitwasyon ng pamilya ng batang ito, natatakot ako na hindi nila ito kayang bayaran. ibig mong sabihin, Magdaraos kami ng piging para sa mga bagong mag-aaral sa ilang araw. Imbitahan din itong si Juan. Kung siya talaga ay mabuting bata na may talino, ang pamilya Reyes ang sasagot sa lahat ng kanyang matrikula at bayarin sa hinaharap. sige, aasikasuhin ko ito agad. Sandali. Dahil gumagawa tayo ng mabuti, kung isa lang ang ating tutustusan, mukha tayong kuripot. Bakit hindi humanap pa ng mga bata mula sa mahihirap na pamilya at papuntahin silang lahat? Kung may mga mabubuti pa, saka sagutin ang lahat ng kanilang matrikula. Naunawaan. Ako, isang matandang babae, naghahangad ng apo, nagtayo ako ng mga paaralan mula kindergarten hanggang kolehiyo at gumawa ng kawanggawa. Sana hindi lahat ng ito ay walang kabuluhan. Diyos sa itaas, pagpalain mo ang pamilya Reyes ng isang umuunlad na angkan. Nanay, bumalik na ako kasama ang mga bata. Maria, ikaw na walang kwentang babae. Sino ang nagsabing pwede kang bumalik? Nanay, si Juan ay nakapasok sa pinakamahusay pribadong elementarya sa lungsod ng Perlas. Ang tuition ay 20,000 piso bawat semestre. Sa nakalipas na mga taon, binayaran ko lahat ng paggamot sa binti ni Jose. Tingnan mo, pwede mo bang ibalik ang ilan para mabayaran ko ang tuition ni Juan ngayong semestre? Aalis ako kapag nakuha ko na ang pera. Ginamit ka lang ng libre, okay? Ngayon, kailangan mong alagaan ang 2 munting pasaway na iyan para sa kanya. Maria, nawawala ka ba sa sarili mo? Kung alam ko lang na magiging ganyan ka kainaapi, dapat noon pa inalis ko na ang mga batang iyan. Nanay, kahit ganun ang trato mo sa akin noon, palagi akong nagpapadala ng pera kapag humihingi ka. Ngayon, desperado ako sa pera. Bakit hindi mo ako matulungan? Tulungan ka! Bakit ko gagawin iyon? Maria, kung hindi dahil sa balitang buntis ka ng walang asawa, paano matatakot ang kapatid mo na nahulog mula sa construction site? Binayaran mo ang paggamot sa binti ng kapatid mo. Iyon ang utang mo sa kanya. Ako, Nanay, mahal, nanalo ako ng pera sa sugal ngayon. Umorder tayo ng roast duck para sa tanghalian. Jose, ang binti mo? Sabi ni nanay at Luz na sobrang lala ng injury mo at hindi ka man lang makabangon sa kama. Aray, binti ko? Sumasakit na naman pagkatapos ng 2 hakbang. Niloloko mo pala ako sa lahat ng ito. Akala ko lumpo si Jose, kaya naman sinusuportahan kita sa mga nakaraang taon. Kalimutan mo na? Lahat ng perang ibinigay ko sa iyo sa mga nakaraang taon, umabot na ng hindi bababa sa 10,000 piso. Ngayon, gusto ko lang ibalik ang 20,000 piso. Ibalik mo ngayon din o tatawag ako ng pulis? Dahil sa 2 bastardo na iyan, si Maria ay nagiging mahirap ng lokohin. Kailangan kong humanap ng paraan para maalis ang mga batang iyan. Pamilya tayo, Maria. Bakit ka nagagalit? Gusto mo lang ng pera, di ba? May paraan ako para kumita ka ng pera. Ano ang balak mo? May isang importanteng tao sa lungsod na nangangailangan ng operasyon. Nag-aalok siya ng malaking gantimpala para sa dugo ng panda. Ang 2 munting pasaway na ito ay may tamang uri ng dugo. Bakit hindi ibenta ang mga ito para sa pera? Sina Juan at Sofia ay napakabata pa. Gusto mong magbenta sila ng dugo? Papatayin sila niyan. Hindi ba sinabi mong kapos ka sa matrikula? Hayaan silang magbenta ng konting dugo, saka magkakaroon ka ng pera at hindi na namin kailangang bayaran ka. Mas makabubuti ito para sa lahat. Sofia, Maria, maging mabuti ka. Ginagawa namin ito para sa iyong ikabubuti. Juan, kunin mo si Sofia at tumakbo. Ang kapal ng mukha mong kumagat sa akin. Habulin sila. Narinig ko ang pamilya Reyes, ang pinakamayaman sa lungsod ng Perlas, ay darating para pumili ng mga bata para sa isang piging. Oo, sabi nila si Ginang Reyes ay naghahangad ng isang apo na lalaki. Upang makamit ang magandang karma at manalangin para sa isang sanggol, siya ay nag-i-sponsor ng ilang bata para sa paaralan. Sino man ang makakuha ng karangalang iyon ay dapat may malaking karma ng pamilya. Nandito na ang pamilya Reyes. Mayordomo Tonyo, ang mga batang hiniling mo ay nandito na lahat. Mangyaring tingnan. Mabuti. Ikaw diyan, sino si Juan? Juan? Nandito ba si Juan? Tigil diyan.
mukha kang kamukha ni Ginoong Marco noong siya ay bata pa. Ano ba itong batang ito? Tara, maglaro tayo ng tagu, Antonio. Kung matalo ka, dapat mo akong pasanin. Paanong naging posible iyon? Itong bata parang kamukhang kamukha si Ginoong Marco noong bata pa siya. Ikaw, munting walang ama, malandi, makakagat ka sa akin. Sumama ka sa akin ngayon. Tigil, Sino ka? mula sa pamilya Reyes. Iisa lang ang pamilya Reyes sa buong lungsod ng Perlas. Ang pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Perlas. May kinalaman ba ang batang ito sa mga Reyes? Ano pangalan mo, bata? Ang pangalan ko ay Juan. Tinatawag ako ni nanay na Juan sa bahay. Juan. Kaya ikaw ang batang tinanggap ng Akademya Reyes sa espesyal na termino ngayong taon. Bata, pumunta ako dito para sa iyo. Juan, Sofia. Ikaw ba ang nanay ni Juan? Oh, Binibining Maria. Si Juan ay lubhang matalino, kaya siya ay tinanggap sa elementarya ng Reyes sa espesyal na termino. Ang matandang Ginang Reyes ay labis na humanga at pinalapit ako rito para hanapin siya na may alok na pag-sponsor sa kanyang pag-aaral. Ano sa tingin mo? i-sponsor ang kanyang pag-aaral, kaya si Juan ay makakapag-aral na. Iyan ay napakaganda. Salamat at pasalamatan ang matandang Ginang Reyes. Kahit libre ang matrikula, kailangan pa rin nila ng pera para sa trabaho at kasal mamaya. Hanggat narito ang dalawang munting pasaway, hindi tayo kusang bibigyan ng pera ni Maria. Kailangan nating alisin sila agad. VIP, nagkakamali ka ba? Ang dalawang batang ito ay ipinanganak sa labas ng kasal ni Maria. Mga anak sa labas, marumi, paano sila magiging matalino? Ginang Reyes, maaari ninyo akong insultuhin. Ngunit paano ninyo nagawang insultuhin si Juan? Maria, dati kang nagtatrabaho sa Grupo Reyes, kaya alam mo ang kahihinatnan ng panlilinlang sa pamilya Reyes. Sa aking paningin, ang bagay na henyo na bata na ito ay malamang sarili niyang pagmamayabang. Bago pa ito lumala, mas mabuting umamin ka na ngayon. Kung haharap ka kay Ginang Reyes at mahuli ka, mawawala ng pagkakataong makapag-aral ang munting malandang ito. Nagtatrabaho siya sa Grupo Reyes na buntis ng walang asawa at ang kanyang anak ay kamukhang kamukha si Ginoong Marco. Sa mundong ito, mayroon bang ganitong pagkakataon? Imposible. Imposible. Si Ginoong Marco ay hindi kailanman naging interesado sa mga babae. Yung mga sosyal, wala siyang nagugustuhan sa kanila. Paano siya mahuhulog sa isang matandang probinsyano? Hindi, siguradong nag-iisip lang ako ng sobra. Hindi nagsinungaling si nanay. Ako ay isang henyo. Kung ikaw ay isang henyo, ako naman ay isang diwata mula sa langit. Sinabi ko na, henyo ako. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng Ingles? Sabi ko hindi ko kakainin ito. Hindi ba ninyo naiintindihan ang simpleng Ingles? Sino ang nagturo sa iyo na ganyan makipag-usap sa matatanda? Kung ang bata ay pilyo, kasalanan ng ina. Ngayon, sa ngalan ng iyong ina, tuturuan kita ng leksyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin iyon? Lumayas ka sa paningin ko sa loob ng 3 segundo. Ang batang ito ay kamukhang kamukha ni Ginoong Marco noong bata pa siya, saksakan ng pagkakamukha. Baka siya talaga ang nawawalang dugo ng pamilya Reyes. Sa piging ng mga bagong mag-aaral sa loob ng 3 araw, kailangan naming hayaang makilala siya ng maayos ng matandang Ginang Reyes at ni Ginoong Marco. Ang babaeng mula 6 na taon na ang nakalipas ay hindi pa rin nahahanap. Ginoong Reyes, nasuri ko na lahat ng babaeng empleyado ng Grupo Reyes noong panahon na iyon. Sinuri ko na silang lahat, kasama na ang lahat ng babaeng bisita na dumating sa kumpanya noong araw na iyon. Wala sa kanila ang hinahanap mo. Siya ay isang buhay na tao, may hininga. Paano siya basta na lang naglaho? Kumusta na ang pag-restore ng footage? Masyadong madilim ang pasilyo noong gabing iyon, kaya malabo ang footage. Pero huwag kang mag-alala, nakipag-ugnayan na ako sa nangungunang technical team sa ibang bansa. Dapat may resulta na sila sa lalong madaling panahon. Bago dumating ang mga resulta, magpatuloy ka sa investigasyon. Para sa mga babaeng empleyado noong panahon na iyon, kung hindi sila kasalukuyang nagtatrabaho dito, suriin mo ang mga dating empleyado. Mga dating empleyado? Kahit ang mga nasa edad 40 at 50? Oo, suriin mo sila.
Juan, Sofia, ngayon, si Ginang Reyes ay naghahanda ng piging para sa atin. Ang sinabi ko sa inyo kanina, naaalala pa ba ninyo? Oo, ako ay tinataguyod ni Matandang Ginang Reyes. Kailangan kong tiyakin na magugustuhan ako ni Matandang Ginang Reyes. Naalala ko si Juan ay itinataguyod ni Matandang Ginang Reyes. Kailangan kong tiyakin na magugustuhan ako ni Matandang Ginang Reyes. Luz, anong ginagawa mo rito? Anong meron? Ang pamangkin ko ay pinili rin ng pamilya Reyes. Bakit hindi ako dapat nandito? Akala mo ba ang pagdikit sa pamilya Reyes ay magbibigay sa iyo ng marangyang buhay? Gusto mo kaming iwan at mag-isa na mamuhay ng maginhawa? Wala kang aasahan. Ginang, kambal na lalaki at babaeng apo mo ba yan? Ang cute. Anong kambal na apo? Siya mismo ang nagkaanak sa kanila. Pasensya na. Okay lang. Sila talaga ang mga anak ko. Sabi nila, ang matatandang ina ay mas mataas ang panganib. At nagkaroon ka ng kambal na lalaki at babae. Tiyak na mahirap iyon. Nasaan ang tatay? Hindi ba siya sumama sa iyo? Ako? Hindi ako kasal? Ang iba ay mukhang inosente. Pero, sa totoo, malikot sila. Sa edad niya, nabuntis siya. Nagkaroon ng 2 anak. Hindi niya nga alam kung sino ang tatay ng bata. Ako. Ito ang mataas na klase na party ng pamilya Reyes. Hindi ko alam kung paano ang isang tulad niya nakapasok dito. Lumayo tayo sa kanya. Napakabastos niya. Paano kung may sakit siya? Tama, Ana. Mula ngayon, lumayo ka sa 2 batang iyon. Huwag kang makipaglaro sa kanila. Naiintindihan mo? Lahat kayo ay masasamang tao. Paano kayo nagsasalita ng masama tungkol sa nanay ko? Si Lolo Tonyo ay mabuting tao. Sasabihin ko kay Lolo Tonyo kayo. Juan, saan ka pupunta? Itong bata, bakit siya mukhang pamilyar? Juan, Siya iyon. Juan? Siya nga. Pasensya na. Dapat mong hubarin ang sando na ito. Anong ginagawa mo? Nagpapakalabit ka ba sa akin sa publiko? Walang hiya ang babaeng ito. Mahiwagang pampatanggal ng mansya. Tinutulungan kita na alisin ang mansya. Sandali, siya ay hindi sinusubukan akong akitin? Pinatang lalaki. Bakit sobrang pula ng mukha mo? Saan napupunta ang isip mo? Yung tagalinis na iyon, bakit siya nandito? Maging mabuti ka, Juan. Isasama ka ni nanay para kumuha ng gamot. Oh, Ginoong Reyes, pasensya na po. Si Juan ay kamukha ng kanyang ina. Wala siyang modo. Kanina lang siya nakipagtalo sa ibang bisita at ngayon ay nasaktan kanya. Huwag kang mag-alala. Palalabasin ko sila agad. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na palayasin ang isang bisita ng pamilya Reyes? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ako. Lumabas ka. Ang boses ni Ginoong Reyes parang katunog ng lalaki 6 na taon na ang nakalipas. Kaya hayaan mong suriin ko kung ikaw ba talaga ay karapat-dapat maging ina. Buwise. Hintayin mo. Dalhin ang bata sa doktor ng pamilya para bihisan ang sugat niya. Naku, talagang sumikat ang araw mula sa kanluran ngayon. Kahit ang buhay na demonyo ay gumagawa ng mabuti paminsan-minsan. Sundan mo ako. Salamat. Sofia, halika rito. Isama natin ang kapatid mong lalaki para kumuha ng gamot. Tatay. Tatay, ikaw ba ang tatay ko? Pasensya na, Ginoong Reyes. Hindi pa alam ng mga bata ang tama. Kakaiba, noong nakita ko ang batang babae na umiiyak kanina, bakit ako nakaramdam ng kirot sa puso? Ginoong Reyes, na-restore na ang surveillance footage mula noong gabing iyon 6 na taon na ang nakalipas. Tara, tingnan natin ngayon. Ang pamilya Reyes ay hindi naging ganito kasigla sa mahabang panahon. Itong silid na puno ng mga bata, bawat isa ay mas cute kaysa sa nauna. Nagpapainit ng puso ko. Kung mayroon lang akong mahal kong apo na kasing cute ng isang ito. Ginang, siya si Juan, ang isa na na-admit sa exceptional grounds ngayong taon. Ito ang kanyang ina at kapatid na babae. Kumusta, Ginang Reyes? Kumusta, Lola Reyes? Kumusta? Kapag mahirap ka, hindi ka nagtitipid sa edukasyon. Magaling kang maging nanay. Simula ngayon, ang tuition ng mga anak mo ay sasagutin ng pamilya Reyes. Salamat, Ginang Reyes. Ang cute ng kambal na lalaki at babae na ito. Halika kay Lola. Hayaan mo si Lola na tingnan kang mabuti. Itong bata, bakit ang tingin niya ay kamukhang-kamukha ni Marco noong bata pa ito? Ginang Reyes, mayroon akong dapat iulat.
Gusto kong iulat ang batang ito dahil sa pagnanakaw. Kakita ko lang sa malanding yan. Palihim na pumasok sa isang silid at ninakaw ang game console ng pamilya Reyes. Kapag napatunayan natin ang pagnanakaw, makikita natin kung paano ka papasok sa pamilya Reyes. Nagsisinungaling ka! Wala akong kinuha! Si Juan ay masunurin na bata simula noong maliit pa siya. Hindi siya magnanakaw kailanman. Sinasabi mong may ninakaw siya? Anong ebidensya ang mayroon ka? Siyempre mayroon. Nakita ko mismo na inilagay niya iyon sa kanyang bag. Ibigay mo yan dito. Ginang Reyes, tingnan ninyo. Matibay na ebidensya. Ginang Reyes, Huwag kayong magpaloko sa kanilang inosenteng mga mukha. naman loko sa inyo. Si Maria ay buntis ng walang asawa. At nabuntis siya sa kanyang 40. Sino ang nakakaalam kung kanino siya nakikipaglokohan upang magkaroon ng batang ito? Kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Isang batang pinalaki ng ganoong ina. Ay hindi rin magkakaroon ng malinis na kamay. Paano makakapasok ang mga ganoong tao sa Akademya Reyes? Ito ay isang kahihiyan sa reputasyon ng Akademya Reyes. Pagnanakaw at pagsisinungaling, ang aking anak ay hindi magkaklase sa mga ganitong uri ng tao. Ayaw kong sila ay masiraan ng ugali. Ang batang ito ay masamang binhi. Kung maglakas loob siyang magnakaw ngayon, bukas ay baka pumatay at magsunog siya. Tama. Lahat po, mangyaring huminahon. Elementarya ng Reyes ay laging tumatanggap lamang ng mga mag-aaral na may mabuting ugali. Kung ang batang ito ay talagang nagnakaw, ang Akademya Reyes ay kakanselahin ang kanyang admission. Tonyo, dalhin ang ina at anak na ito para sa masusing investigasyon. Ano? Hindi ako aalis. Wala akong ninakaw at hindi rin ako nagsinungaling. Bakit ako aalis? Ninakaw mo ang game console at inilagay sa backpack ko. Hindi ko naman talaga ninakaw. Hoy, munting pasaway. Nagsisinungaling ka ng hindi man lang nag-iisip. Ganyan ba itinuro sa iyo ng nanay mo? May mga saksi at ebidensya kami. At itinatanggi mo pa rin? Maria, itong bata. Kailangan mo talaga siyang disiplinahin. Tonyo, palabasin sila rito ngayon. Hindi ako aalis. Bata, kung aalis ka ngayon, mapapatalsik ka lang sa paaralan. Kung magpapatuloy ka sa pagpapakialam, titiyakin kong wala kang mapasukang paaralan kahit saan sa lungsod ng Perlas. Si Ginang Reyes ay hindi marunong malaman ang tama at mali. Pinagkakamalan ang itim at puti. Ang paaralan na pinapatakbo mo ay hindi rin mabuting paaralan. Ayaw ko nga pumasok sa ganitong paaralan. Ang mawala ako ay talo ng paaralan. Ang mawala ang Grupo Reyes ay talo lamang para sa mga kasosyo sa negosyo. Nanay, huwag kang mag-alala. Paglaki ko, talagang tutulungan kitang patakbuhin ang kumpanya. Sinabi ni Ginang Reyes na dapat kang umalis. Hindi mo ba ako naririnig? Tonyo, dalhin sila ngayon. Teka, bakit ang batang ito ay laging nagpapaalala sa akin kay Marco? Lola Reyes, masama si Ginang Reyes. May utang siya at hindi nagbabayad. At inaapi niya kami. Mabuting tao ang nanay ko. Ang kapatid ko ay hindi rin gusto ng game console. Ang batang ito ay umiiyak ng todo. Hindi naman natin sila ginawa ng mali, tama ba? Bawat pamilya ay may problema. Siguro talagang naghihiganti lang siya sa isang tao. Bakit ka umiiyak? Ikaw, walang kwentang babae. Sa murang edad, puno ng mga pakana. Nagpapanggap lang na umiiyak para maawa. Sofia, Ginong Reyes, sa ngayon, maaari lang itong maibalik sa ganitong antas. Tagalinis. Ang babae ba noong gabing iyon ay siya? Tara na, sa banquet hall. Nanay, sumasama ang pakiramdam ni Sofia. Ginang Reyes, sumasakit ang hika ni Sofia. Nasa bag niya ang gamot. Pakiusap, hayaan mo muna akong ibigay sa kanya. Sige, tutulungan kitang hanapin. Hindi. Ginang Reyes, inaatake ng hika ang anak ko. Kung hindi niya makuha ang gamot sa tamang oras, maaari siyang mamatay. Pakiusap, iligtas mo siya. Huwag kang mag-alala. Maraming doktor ang pamilya Reyes. Ako'y, Ginang Reyes, ako ang hipag niya. At maaari akong tumestigo na ang batang ito ay hindi naman talaga may sakit. Si Maria lang ang nakakita sa anak niya, hindi makakabit sa pamilya Reyes. At ngayon gusto niyang gamitin ang anak niyang babae. Para humingi ng awa. Hindi ko ginawa, Ginang Reyes. Pakiusap, namumuti ang labi ni Sofia. Ginang Reyes, pakisagip ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo habang nakaluhod. Huwag mo siyang sagipin, Ginang Reyes. Linta siya. Kapag kumapit na, hindi mo na siya matatanggal.
kahit may mabuti kang puso, hindi mo dapat hayaang gamitin ka ng ganito. Nagnanakaw siya at ayaw umamin, sige. Ngayon nagpapanggap siyang may sakit para manatili. Mukhang talagang iniisip mo na ang pamilya Reyes ay madaling apihin? Mga bantay. Sofia, Juan, Nanay, hindi ako makahinga. mga mamamatay tao. Kung may mangyari kay Sofia, hindi ko kayo hahayaang makalayo. Matigas pa rin ang ulo ha? Dalhin sila sa istasyon. Tratuhin sila ng mahigpit. Kapit lang, Sofia. Huwag kang matulog. Nandito si nanay. Makakahanap si nanay ng paraan para iligtas ka. Sofia. Ano ang ginagawa mo? Kumusta, Ginoong Marco? Tumigil ka ngayon din. Anong nangyayari? Ang sakit ng dibdib ko, grabe. Ginoong Reyes, si Sofia ay naghihingalo. Pakiusap, iligtas mo siya. Pakiusap, iligtas ang aking anak na babae. Anong nangyayari? Ginoong Reyes, huwag mong hayaang kaawa-awang pag-arte lokohin ka. Napaka-manipulative niya. Luz, kung may mangyari kay Sofia ngayon, kung siya ay masaktan, babayaran mo ito. Tawagan agad ang doktor kung mahuli pa at masisante kayong lahat. Ubo-ubo. Okay lang Sofia. Buti na lang naging epektibo ang gamot sa tamang oras. Kung tayo ay nahuli pa, maaaring naging disastroso. Ginoong Reyes, nakuha namin ang footage ng surveillance. Hindi pumasok si Juan sa silid na iyon. Ang game console na ito ay palihim na ipinasok sa kanyang bag ni Luz. Pinagbintangan niya talaga ito. Ang galing-galing niyang magpanggap. Muntik na tayong maniwala. Ang pagkakaroon ng ganoong mabagsik na kamag-anak. Talagang malas ang tatlong iyon. Paano mo nagawang guluhin ang babaeng pinapahalagahan ni Ginoong Reyes? Niloko mo ang maling tao. Luz, sa teritoryo ng pamilya Reyes, nang gugulo, inakala mo ba na ang mga Reyes ay mga tanga? Ginoong Reyes, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Pakiusap, maawa ka, at palayain mo ako sa pagkakataong ito. Hindi ako ang magdesisyon yan. Depende iyon sa biktima. Maria, baliw ka ba? Ako ang hipag mo. Ginang Reyes. Isa kang mamamatay tao. Mamamatay tao. Muntik mo nang patayin ang anak ko. Humingi ka ng tawad kay Sofia ngayon. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Masamang tao, humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Baliw. Tulong. May tao ba? Pakiusap. Bilisan. Alisin ang dalawang baliw na asong ito. Sinabi kong humingi ka ng tawad. Narinig mo ba ako? Humingi ka ng tawad kay Sofia? Pasensya na, okay? Pasensya na. Maria, baliw ka talagang babae. Sa lahat ng mga taon na ito, pinalaki niya 2 anak kasama ang mga kamag-anak na parang linta. Paano niya nagawang malampasan iyon? Alisan, si Luz. Gawin ang karaniwang proseso sa kanya. Buhay lang siya. Opo, Gino. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit sa akin. Tulong. Maria, Hindi kita pakakawalan. Wala na sa panganib ang pasyente. Ilang araw na pahinga at magiging maayos na siya. Dalhin si Sofia sa pinakamagandang ospital sa lungsod ng Perlas para sa kumpletong medical check-up. Lahat ng gastos ay sasagutin ng pamilya Reyes. Opo, aayusin ko agad. Ginoong Reyes, ano ito? Nangyari ang insidente sa tirahan ng pamilya Reyes. Dapat kong panagutan. Kapag gumaling na si Sofia, hayaan siyang pumasok kasama si Juan sa Akademya Reyes. Talaga? Salamat, Ginoong Reyes. Sabi ng lahat, si Ginoong Reyes ay malamig at walang damdamin, pero hindi ko inaasahan na siya ay mabait. Oh, Maria, may itatanong ako sa iyo. Ang 2 batang ito,
Akin ba sila? Ang dalawang batang ito, sa akin ba sila? Ano? Ang babae dito, ikaw ba iyon? Hindi ba ito ang footage noong gabing iyon 6 na taon na ang nakalipas? Si Ginoong Reyes kaya ang lalaki noong gabing iyon. Sagutin mo ang tanong ko. Ang babae noong gabing iyon, ikaw ba? Ang dalawang batang ito, talaga bang aking laman at dugo sila? Ang mayayamang pamilya ay nagmamalasakit sa pagtutugma ng katayuan sa lipunan. Kung malaman niya na palihim kong iniluwal ang kanyang mga anak, hindi niya ito tatanggapin. Baka saktan pa niya sina Juan at Sofia. Hindi. Sigurado ka ba talaga? Ang araw na iyon ay ang araw na ako ay tinanggal sa Grupo Reyes. Umalis ako ng napakaaga, kaya imposibleng ako ay nasa opisina ng ganoon kahuli. Maaaring mali ako? Ang pagtanggal sa iyo noon ay isang pagkakamali ng kumpanya. Bilang kabayaran, maaari kitang muling kunin sa Departamento ng Logistik na doble ang sahod. Hindi. Okay lang. Ang magtrabaho araw-araw sa ilalim ng ilong ni Ginoong Reyes, paano kung matuklasan ng mga bata? $10,000 kada buwan, madaling trabaho. Ginoong Reyes, salamat sa alok, pero ako pa rin. $16,000 kada buwan. Hindi ito tungkol sa pera. $20,000 kada buwan. 4 na araw na trabaho sa isang linggo. Sige, magtatrabaho ako bilang tagalinis. Juan, Sofia, pasensya na. Ang sobra naman ng inaalok niya. Kapag nakaipon na ako ng sapat para sa inyong matrikula sa kolehiyo, aalis si nanay sa Grupo Reyes. Ginang, wala na sa panganib ang batang babae ngayon. Buti naman, kung may namatay talaga sa piging ng pamilya Reyes, hindi maganda ang magiging itsura. Ginang, si Ginoong Marco ay tila labis na nag-aalala sa nanay at sa dalawa niyang anak. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sa tingin mo si Juan ay kamukhang-kamukha ni Ginoong Marco noong bata pa siya? At si Maria ay dating nagtatrabaho sa Grupo Reyes bilang tagalinis. Paano kung? Ang kapal ng mukha mo. Tonyo, ang pamilya Reyes ay nagbabayad sa iyo ng malaking pera hindi para siraan mo ang anak ko. Si Maria ay hindi gaanong bata sa akin. Paano siya magiging manugang ko? Kung ito ay mabalita, saan ilalagay ang reputasyon ng pamilya Reyes? Pakiusap, kumalma kayo Ginang. Nagkamali ako ng sinabi. It's God, man. Huwag mo ngang ulitin ang ganyan. Opo, tatandaan ko. Si Marco ay lumalayo sa mga babae sa lahat ng mga taon na ito. Baka may kakaiba siyang hilig? Kung talagang magdadala siya ng matandang bruha, wala akong magiging apo na lalaki. Imposible. Bago pa gumawa ng kahindik-hindik ang batang iyon, kailangan kong mabilis na humanap para sa kanya ng angkop na mapapangasawa. Hoy, Ginang Reyes. Elena, interesado ka bang magtrabaho sa Grupo Reyes? Nanay, kaya mo yan! Sina Juan at Sofia ay naging mabuti sa eskwela ngayon. Maria, ang dalawang batang ito, Sila ang mga anak ko. Wow, ang cute nila. pero ang mata ng batang lalaki mukhang hawig kay Ginoong Reyes. Imposible. Malamang nagkakamali ka. Bakit ka kinakabahan? Pinupuri ko ang anak mo. Medyo matigas si Ginoong Reyes, pero napakagwapo niya. Wala pa akong nakitang mas gwapo sa kanya. Maria, hindi ba sumasang-ayon ka? Ginoong Reyes, magsisimula ang pulong sa 5 minuto. Napakamatagumpay ni Ginoong Reyes. Kaya naman nagustuhan siya ng mga babae. Pero matanda na ako ngayon. Abala ako sa trabaho at pagpapalaki ng mga bata. Paano ko pa siya mapapansin? Ginoong Reyes, tutuloy pa ba tayo sa pulong na ito? Oh. Kayo dalawa, sa oras ng trabaho, sino nagsabing pwedeng magpahinga dito? Si Elena Santos ito, ang bagong supervisor ng logistic. Narinig ko na si Ginang Reyes personal na nag-ayos para siya ay sumali sa kumpanya. Ang kasintahan noong bata pa ni Ginoong Reyes. Hindi natin kayang saktan ang kanyang damdamin.
Hindi pa kita nakita dati. Bago ka rito? Oh, ako si Maria Cruz. Ako ay bagong tagalinis. Anong ginagawa ng HR? Kumukuha ng matandang bruha tulad niya? Ang Grupo Reyes ay nagpapatakbo ng kumpanya? Hindi isang bahay ampunan ng matatanda. Bakit pamilyar ang matandang bruhang ito? Tumingin ka. Siya ba? 6 na taon na ang nakalipas. Sa wakas ay nakahanap ako ng pagkakataon upang ladrog si Marco. Ngunit naunahan ako ng matandang bruhang ito. Matagal na panahon ang lumipas. Siya ay lumilitaw muli sa kumpanya. Tiyak na narito siya para istorbohin si Marco. Maria Cruz, tama ba? Ipak mo ang iyong mga gamit at umalis ka. Ikaw? Ay, si Ba. Tatanggalin mo ako? Bakit? Dahil nagtatamad-tamad ka sa trabaho at nahuli kita. Tanghalian na ngayon at natapos ko na lahat ng trabaho ko para ngayong araw. Pwede mong tingnan kung hindi ka naniniwala. Akala mo ba pwede ka nang magpahinga dahil tapos ka na? Nag-mop ka na ng sahig isang beses. Bakit hindi mo na ulit i-mop? Kinuha ka ng kumpanya para magtrabaho. Hindi para magpagulo-gulo ka. Dati kinakaya ko lahat para lang mabuhay. Pero ang 2 kong anak ay nagdusa kasama ko para kina Juan at Sofia. Hindi na ako pwedeng maging tulad ng dati na hinahayaan ng iba na apihin ako. Supervisor Santos, kakakuha mo lang ng posisyon at inaabuso mo na ang kapangyarihan mo sa kumpanya. Kinitigil ang mga tao kung saan-saan. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Ginoong Reyes at sisihin ka? Oy, wala ka kundi tagalinis. Sino ka ba sa akala mo? Paano mo nagawang gamitin si Marco laban sa akin? Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon at ipaalam sa iyo ang iyong lugar. Sinaktan mo talaga ako? Ano kung sinaktan kita? Isang malandi kang tulad mo. Para sa akin, Binibining Santos, personal na manakit sa iyo. Dapat kang maparangalan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hindi lang ako ang kasintahan noong bata pa ni Marco. Ako rin ang magiging manugang na babae ni Ginang Reyes, ang magiging Ginang Reyes ng Grupo Reyes, at isa kang simpleng tagalinis. Mula taas hanggang baba sa buong Grupo Reyes. Pwede kong tanggalin kahit sino gusto ko. Anong tingin yan? Hindi kumbinsido? Titiisin mo na lang. Elena, naglakas loob kang manakit sa mga tauhan ko? Humingi ka ba ng pahintulot ko? Siya, ang kanyang mga tao. Maaaring na alam ni Marco na si Maria ay ang babaeng nakasama niya ng isang gabi noong gabing iyon. Binibining Santos, ang anak ni Maria ay nasugatan sa piging ng pamilya Reyes. Kaya para makabawi, personal siyang tinanggap ni Ginoong Reyes sa kumpanya. Dapat mo siyang alagaan, kaya paano mo siya maaaring targetin? Kaya nagkataon lang. Dahil napakadilim noong gabing iyon. At si Marco ay nakadroga, walang paraan na maalala niya kung sino ang nakasama niya sa kama. Pero Marco, ang matandang bruhang iyon ay nagpapabaya, kaya gusto ko lang siyang turuan ng leksiyon. Kung iyan ay pagpapabaya, dapat mong ipatingin ang iyong mga mata, Elena. At alang-alang sa pagkakaibigan ng ating mga pamilya, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ngunit kung patuloy kang magiging pabaya, huwag ka nang mag-abalang pumasok. Marco, ako. Sobrang walang magawa ka ba sa trabaho? Umalis ka na dito. Sige, Binibining Santos. Kunin mo na lang kung ano ang makukuha mo at bilisan mo at umalis ka na. Tungkol sa nangyari, salamat. Pasasalamat lang sa salita? Walang ibang kilos? Ikaw? Anong uri ng kilos ang gusto mo? Ginoong Reyes, ito ang opisina. Ikaw, anong ginagawa mo? Sinusuri lang ang trabaho mo. Ano bang iniisip mo? Ang pula ng mukha mo. Magaling ang ginawa mo. Simula ngayon, ikaw ang mamamahala sa paglilinis ng opisina ko. At sa trabaho, sa akin ka lang susunod. Nakuha mo? Nakuha ko. Ang opisina ng CEO ay nasa itaas na palapag. Sumunod ka sa akin. Ang kakaiba naman, bakit naman si Ginoong Reyes nagmamalasakit sa isang tagalinis? Tinalikuran pa niya si Elena para sa kanya. Oo. Hindi ko pa nakita si Ginoong Reyes na nagmalasakit sa kahit sino. Ano sa tingin niyo? Baka siya ang lihim niyang kasintahan. Wala ba kayong ginagawa sa trabaho? Bumalik na kayo sa inyong mga mesa? Gusto niyo bang matanggal?
Maria, matandang Soro. Kung patuloy siyang makikipagkita kay Marco, mauuna o mahuhuli, may mangyayari. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon para sipain siya palabas ng kumpanya. Ano? Pinaghihinalaan mo pa ba na si Maria ang babae mula sa isang gabing relasyon? Pero itinanggi na niya iyon. At siya ay, parang, higit sa 40. Dagdag pa, may 2 siyang anak. Imposibleng mangyari iyon. Gawin mo lang ang sinasabi ko at imbestigahan. Lahat tungkol sa kinaroroonan ni Maria. Noong gabing iyon 6 na taon na ang nakalipas. Anong oras siya umalis sa kumpanya? Gusto kong malaman ang bawat detalye. Mag-aayos ako ng isang tao para imbestigahan agad. Kahit na itinatanggi ito ni Maria, tuwing nakikita ko ang 2 niyang anak, nakakaramdam ako ng koneksyon. Kailangan nating alamin ang totoo dito. Ginoong Reyes. Ginoong Reyes, Ginoong Reyes. Iniligtas mo si Sofia dati at tinulungan mo ako sa kumpanya. Ito ay mga pinatuyong mangga mula sa aking bayan. Ang mga ito ay isang regalong pasasalamat. Tingnan mo siya, hayagang nanunuyo kay Ginoong Reyes. Ang kapal ng mukha, ang tagalinis na ito ay mukhang matanda, pero may alindog pa rin siya. Hindi naman siya ganoon kadelusyonal para isipin na maaakit niya si Ginoong Reyes. Isang matandang baka na nagpapakabata. Talagang walang hiya. Ang huling babaeng nakalapit kay Ginoong Reyes ay pinalayas sa lungsod ng Perlas. Tingnan mo ang mukha ni Ginoong Reyes. Malinaw na galit siya. Hintayin mo lang na itapon ang matandang bruhang iyon. Ako, pasensya na, Ginoong Reyes. Masyado akong nagmadali. Hindi ko dapat dinala ang mga ito. Huwag kang magkamali ng intindi. Hindi ko intensyong maliitin ang mga ito. Maria, ang kapal ng mukha mo. Ang mga pulubi lang ang kakain ng murang tuyong prutas na ganito. At naglakas loob ka ba na ibigay iyon kay Marco? At mangga pa sa lahat? Alam ng buong kumpanya? Si Marco ay allergic sa mangga? Maria, ano ba ang iniisip mo? Pasensya na. Hindi ko talaga alam. Si Ginoong Reyes ay allergic sa mangga. Kakapasok mo lang sa kumpanya at sinusubukan mo nang lumapit kay Ginoong Reyes. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang balak mo. Hindi. Talagang hindi. Bago mo i-target ang isang tao, dapat mong tingnan muna ang sarili mo ng mabuti. Ang pagbibigay ng ganito kay Marco, alam mo ba na ang lahat ng prutas ng pamilya Reyes ay inaangkat mula sa ibang bansa? Bawat isang piraso ay nagkakahalaga ng higit sa iyong iniisip. Ang prutas ay parang babae, mas sariwa at bata, mas maganda. Itong matanda, tuyo, at kulubot na bagay. Maria, hindi mo naman talaga iniisip na may magugustuhan yan, di ba? Pasensya na, Ginoong Reyes. Hindi ako nag-iisip. Marco, isang napakamapanlin lang na empleyado. Sabihin ko, tanggalin na natin siya. Nakatingin ang lahat ng empleyado. Kung tatakpan mo siya, magbibigay ito ng masamang halimbawa sa kumpanya. Tama na. Bago ako mawala ng pasensya, lumayas ka. Narinig mo yun, Maria? Sinabi ni Marco na mag-empake ka at umalis. Ikaw ang tinutukoy ko. Ano? Elena. Sibak ka. Marco? Pero si Ginang Reyes mismo ang nag-ayos para magtrabaho ako rito. Alam mo kung ano ang balak niya? Tutulong ka ba talaga sa babaeng iyan? At kukontra kay Ginang Reyes? Ang negosyo ko ay wala sa iyo. Lumabas ka. Maria, maghintay ka lang. Hindi ko ito pababayaan. Ginawa ito ni Ginoong Reyes para sa isang tagalinis. Talaga namang sinibak niya si Elena Santos. Itong si Maria. May relasyon ba talaga siya kay Ginoong Reyes? Kita mo, sinabi ko sa'yo, medyo malapit na. Mas mabuting simulan natin siyang pakitunguhan ng mas mabuti. Ibigay mo sa akin. Ano? Hindi ba ito regalo para sa akin bilang pasasalamat? Mabuti. Salamat. Sandali, hindi ba si Ginoong Reyes ay allergic sa mangga? Bakit kinakain niya ang pinatuyong prutas ni Maria? Sinapian ba si Ginoong Reyes? Ginoong Reyes, hindi ka ba allergic? Sabihin mo na. Uminom ka na lang ng tableta. Ayan. Walang mangungutya sa iyo sa kumpanya. Bakit siya naging mabait sa akin? Kumusta, Ginang Reyes? Sinibak ako ni Marco dahil sa matandang bruha. Matigas talaga ang ulo niya.
Hindi ko rin siya mapapabago. Ang pinakamagagawa ko ay ang ipasok ka sa kumpanya. Ikaw na ang bahala kung paano mo siya mapapaboran. Kung hindi mo siya mapapaboran, wala na akong magagawa. Ginang Reyes, hindi naman. Dahil sinibak ka ni Marco, lumayo ka na sa kumpanya. Kung hindi, kapag nakita ka niya ulit, mas magagalit lang siya. Oy, Ginang Reyes. Sumpain ka sana, Maria. Kung hindi kita mapalaya sa lungsod ng Perlas sa loob ng 3 araw, hindi ako si Santos. Mga magulang, maaari na ninyong kunin ang inyong mga anak para sa malayang laro. Juan, Sofia, nasaan ang mga magulang ninyo? Ma'am, ang nanay ko ay sobrang abala sa trabaho. Darating siya mamaya. Sige, sasamahan ko kayong maghintay. Juan, Sofia, pasensya na. Nahuli si nanay. Pasensya na. Nanay! Ngayon na nandito ka na, maaari kang sumali sa mga aktibidad. Salamat, ma'am. O, tingnan mo, Hindi ba si Maria iyon? Binibining Santos, ano ang ginagawa mo rito? ang pamilya Santos ay isa sa mga miyembro ng lupon ng Academia Reyes. Nandito ako upang inspeksyonin ang kaganapan ng paaralan. May problema ba doon? Sa totoo lang, ikaw at ang dalawang malandang ito. Ang mga hindi dapat narito, sina Juan at Sofia, ay mga estudyante rito. Siyempre, may karapatan silang makilahok. Elementarya ng Reyes ay paaralan para sa mga elite. Paano naman ang isang tagalinis na mababang uri tulad mo at ang mga anak mo sa kung sinong lalaki ay karapat-dapat mag-aral dito? Kunin ang punong guro. Pinalalayas ko sila. Linisin ang paaralan. Kaya ang dalawang masasamang tao na ito ay hindi masisira ang buong paaralan. Ginoong Reyes, nalaman ko na. Ang babae noong gabing iyon ay malamang na si Maria. Sinuri ko ulit ang footage ng surveillance ng kumpanya noong araw na iyon at nalaman na pagkatapos umalis ng lahat ng empleyado, si Maria ay naglilinis pa rin ng mga banyo mag-isa. Pero kung anong oras siya umalis, hindi namin matiyak. Kahit matapos siyang tanggalin, naglilinis pa rin siya ng mga banyo sa kumpanya. Marahil iyon ay itinalaga ng supervisor ng paglilinis, hindi siya makatanggi. Tawagin agad ang supervisor dito. Kailangan kong malaman ang eksaktong oras ng kanyang pag-alis sa kumpanya noong araw na iyon. Nauunawaan, gagawin ko ito kaagad. Binibining Santos, lahat ay may karapatang baguhin ang kanilang kapalaran. Bakit hindi dapat payagan ng mga anak ng tagalinis na mag-aral sa isang magandang paaralan? Binibining Santos, ano ang nagdala sa iyo rito upang siyasatin ang paaralan? Punong guro, ang elementarya ng Reyes ay isa sa pinakamahalagang proyekto ni Ginang Reyes. Kung hindi mo ito mapangasiwaan ng maayos, umalis ka na lang. Bakit mo nasabi iyon? Kung ginagawa mo ng maayos ang iyong trabaho, paanong ang isang mababang uri na tulad niya ay makapasok sa Reyes? Kung sa tingin ni Binibining Santos ay hindi sila kwalipikado, hindi sila kwalipikado, ipapalabas ko sila kaagad. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Sina Juan at Sofia ay tinanggap sa pamamagitan ng tamang proseso. At wala silang ginawang mali. Bakit sila dapat palayasin? Maria, mukhang wala kang natutunan sa loob ng 40 taon. Hindi mahalaga kung pumasok sila sa Reyes sa tamang proseso o hindi. Basta gusto ko, maaari kong palayasin ang sinumang nais ko. Ang pera at kapangyarihan ay nangangahulugang magagawa mo ang kahit ano. Noong nakaraan, ang aking pagsabog ay nagkasakit kay Sofia at nagdulot ng problema kay nanay. Ngayon, kailangan kong maging mabuti. Nanay, umalis na tayo. Pwede akong pumunta sa ibang paaralan. Si Sofia rin. Basta kasama ko si nanay, matutuwa ako sa anumang paaralan. Juan, Sofia, walang kwenta si nanay. Hindi ko kayo mabigyan ng magandang buhay. Pero gagawin ko ang lahat upang ipaglaban ang isang magandang kinabukasan para sa inyo. Binibining Santos, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para payagan sina Juan at Sofia na manatili sa Reyes? Sa totoo lang, hindi naman ako ganoon kawalang puso. Kita mo ang truck na iyon? Magkakaroon sila ng 3 kilometrong karera doon. Kung matalo mo ang ibang mga magulang, magpapakita ako ng awa at hahayaan kong manatili ang 2 batang ito. Gusto kong makita. Kung makakaligtas ka sa buong karera, umalis ka sa track. Nanay, hindi ka pwedeng sumali sa karera. Masyadong mainit. Hindi mo kakayanin ang 3 kilometro. Si Sofia ay hindi mananatili. Nanay, huwag kang pumayag.
Si Juan at Sofia ay napakabubuting bata. Hindi ako maaaring maging pabigat sa kanila. Si Juan ay mabuti at si Sofia rin. Kaya ito ni nanay. Kayong dalawa, manatili lang diyan. Hintayin ninyong matapos ni nanay ang karera. Maria, nilagyan ko ng kung ano ang iyong tubig. Isang gamot na nakakaapekto sa iyong tibok ng puso. Kung mag-eehersisyo ka ng malakas, magdudulot ito ng biglaang pagkamatay. Mapupunta ka sa impyerno. 2 minuto na lang bago ang karera. Mga magulang, maghanda na po kayo. Hoy, sa mga kalahok na magulang, bakit may isang napakatanda? Kaninong pasaway na anak ang magpapagawa sa kanilang lola ng 3 kilometrong karera? Aling Lola, narinig ko lang na siya ang ina. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Nagkaroon ng mga anak sa kanyang 40. Oras na ng karera. Mga magulang, maghanda. Go! Ginoong Reyes, gusto mo akong makita? Sa gabing natanggal si Maria, 5 taon na ang nakalipas. Pinayagan mo siyang manatili at maglinis ng mga banyo. Matagal na panahon na iyon, bakit mo ito binabanggit ngayon, Ginoong Reyes? Mas mabuting sabihin mo ang totoo. Huwag kang magtangkang magtago ng kahit ano. Hindi ako maglalakas loob na magtago ng kahit ano. Tama yan. Ako ang pumayag kay Maria na manatili at maglinis ng mga banyo noong araw na iyon. Kinabukasan, tiningnan ko, nilinis niya lahat ng banyo sa unang palapag. Kung kalkulahin, malamang abala siya hanggang madaling araw. Hindi siya umalis hanggang madaling araw. Pero nagsinungaling siya at sinabing maaga siyang umalis. Bakit siya nagsinungaling? Ginoong Reyes, kahit pinagtrabaho ko siya, si Maria ay hindi rin mabuting tao, palagi siyang naghahanap ng libre. Bago siya umalis sa kumpanya, nagnakaw pa siya ng isang panglinis ng banyo mula sa kumpanya. Ano? Isang panglinis ng banyo? Ginoong Reyes, bakit may isang panglinis ng banyo sa labas ng iyong opisina? Ginoong Reyes, pagkatapos ng gabing iyon 5 taon na ang nakalipas. Noong pumunta ako sa iyong opisina, nakakita ako ng panglinis ng banyo sa pintuan. Kaya, ang babaeng iyon noong gabing iyon ay talagang siya. Nag-imbestiga ako dati. Si Maria ay hindi nag-asawa. Wala siyang ibang kasama sa lahat ng mga taon na ito. Si Juan at Sofia ay parehong eksaktong 5 taong gulang. Kung gayon, sila ay dapat na aking mga anak. Binabati kita, Ginoong Reyes. May mga anak ka. At 2 agad. Ang matandang babae ay naghihintay ng mga apo ng matagal na panahon. Kung malaman niya na mayroon kang isang pares ng kambal na lalaki at babae, matutuwa siya ng labis. Tama ka, sabihin mo kaagad sa nanay ko ang magandang balita. Siya nga pala, nasaan na sina Maria at ang mga bata ngayon? Ngayon ay araw ng pamilya sa elementarya ng Reyes. Malamang nasa kaganapan sila. Tara na, pumunta tayo sa Akademya Reyes. 3 minuto pa lang. Nasa unang lap pa tayo. Larga, mga magulang, larga. Kakaiba yan. Isang lap pa lang ang natapos natin. Bakit hindi ako makasabay? Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi naman ako ganito kadalasang mahina. Kita mo, sinabi ko na sa'yo, nahahabol ng edad. Siya ay halos dobleng tanda kumpara sa ibang mga magulang. Paano siya makakasabay? At narinig ko na buntis siya ng walang asawa. Mahirap ang kalagayan ng kanyang mga anak. Walang tatay, sapat na iyon para mahirapan. Pero ang tunay nilang ina ay pumupunta sa paaralan para ipahiya sila. Juan! Sofia! Hindi susuko si nanay. Mananalo si nanay. Nanay, hindi ako papasok sa paaralan. Pakiusap, tigil na sa pagtakbo. Ayaw din pumasok ni Sofia sa paaralan. Si Sofia ay gusto lang si nanay. 10 minuto na ang lumipas. Nasa 2 lap na tayo. Tuloy lang, mga magulang. Ilang kalahok na ang umalis. Kapit lang sa mga natitira. Anong nangyari? Bakit sobrang sakit ng puso ko? Nanay! Si Ginoong Reyes, si Maria at ang kanyang mga anak ay nasa problema sa paaralan. Ano? Mukhang dahil kay Binibining Santos. Bilisan mo, pumunta doon ng mabilis hanggat kaya mo. Elena, kung may mangyari sa kanila, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Nanay, anong problema? Nanay, gising! Nanay, huwag mong takutin si Sofia.
Maria, ito ang mangyayari kapag sinubukan mong agawin si Marco sa akin. Ngayon, mamatay ka ng payapa. May nangyari sa kaganapan ng araw ng pamilya. Kung malaman ito, ang Academia Reyes ay matatapos na. Bilisan, tumawag ng ambulansya. Punong guro, gusto mo bang magretiro ng maaga? Binibining Santos. Ito ay buhay ng tao. Si Ginang Reyes at ang aking nanay ay magkabesti. Itinuring niya akong parang sariling anak mula noong bata pa ako. Kung saktan mo ako, sasaktan mo rin si Ginang Reyes. Punong guro, mas mabuting mag-isip kang mabuti. Ako ay isang doktor. Hayaan mo akong tingnan. Mukhang bigla ang atake sa puso. Huli na. Ginoo, ang aking nanay ay mabuting tao. Pakisagip ang aking nanay. Pakisagip siya. Ah, kawawang bata. Walang ama. At ngayon, pati ang kanyang tunay na ina ay patay na. Ang dalawang batang ito mapupunta sa ampunan. Masamang tao ka. Ikaw ang pumatay kay nanay. Ah, bitch, aso ka ba? Ano ba? Aray, masakit. Juan, Ginoong Reyes. Bakit nandito si Ginoong Reyes? Anong nangyayari? Bakit darating si Marco? Tatay, iligtas mo si nanay. Tatay! Tatay! Bata, sino ang nagsabing pwedeng mo siyang tawaging tatay? Alam mo ba kung sino si Marco? Wala ka man lang sa kanyang antas. Tigilan mo na. Dalhin ang mga bata sa ospital ngayon. At isama mo rin si Elena kung may mangyari kay Maria at sa kanyang mga anak. Babayaran niya ito ng kanyang buhay. Marco, hayaan mo akong magpaliwanag. Pakawalan mo ako. Ako ay personal na pinili ni Ginang Reyes upang maging kanyang magiging manugang na babae. Hindi mo ito magagawa sa akin. Pakawalan mo ako. Ginong Reyes. Ginoong Reyes? Ito ay tiyak na isang pangitain sa huling sandali. Naghahalusinate ako. Ako ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Ngayon, Lahat ng mga administrador at guro ng paaralan na naririto ay sinibak. Ilalagay sila sa blacklist. Hindi na kailanman kukunin ng anumang kumpanya ng Grupo Reyes. opo, Ginoo. Tatay, magiging okay ba si nanay at Juan? Magiging maayos sila. Hindi hahayaan ni tatay na may mangyari sa kanila. Inamin ni tatay. Tatay, ikaw ba talaga ang tatay ni na Sofia at Juan? Pasensya na si tatay sa nakaraan. Kapag gumaling na sina nanay at Juan, ihahatid ka ni tatay sa bahay at babawiin ko sa inyo, okay? wala na sa panganib ang mga pasyente. Kailangan nilang mag-obserba ng ilang araw. Maayos ang matanda at ang mga bata. Wala kayong dapat ipag-alala, Ginoong Reyes. Salamat. Ano kaya ang espesyal sa matandang bruhang iyon? Grabe ang pagkabaliw ni Marco sa kanya. Kahit may dalawa siyang pasanin, wala siyang pakialam. Imposible. Kailangan kong sabihin ito kay Ginang Reyes. Sobrang gusto niya ng tunay na apo. Kapag nalaman niya na ang anak niyang CEO ng Grupo Reyes, kusang nag-aalaga ng mga anak ng iba, hinding-hindi niya palalampasin si Maria. Bakit hindi pa tayo dumarating? Oh, Carlo, hindi lang pampaganda ang accelerator, apakan mo. Ang bagal mong magmaneho. Gusto mo bang madurog ang bawat langgam sa kalsada? Ginang, alam kong balisa kayo, ngunit magpahinga muna. Hindi naman tatakas ang binibini at Ginoo. At saka, wala pa nga tayong nakakalabas ng garahe. Wala akong pakialam. Pagkatapos magkaroon ng mga apo, gusto ko silang makita ngayon din. Noong araw na iyon, iniisip ko, kung mayroon din akong ganoong pares, matalino at maayos na kambal na lalaki at babae, gaano kaganda kaya, hindi ko inaasahan na matutupad ang aking pangarap, talagang isang biyaya mula sa langit.
ang pamilya Reyes. Lintik! Bakit hindi man lang sumasagot si Ginang Reyes sa telepono? Mahal kong mga apo, bakit sila nasa ospital? Ginang, dapat iyon ang silid. Ginang Reyes. Elena, anong ginagawa mo dito? Kakaiba. Si Maria at ang kanyang mga anak ay nasugatan. Paano naman nasangkot si Ginang Reyes na pumunta pa rito sa ospital? Ginang Reyes, kailangan mong gumawa ng paraan. Marco, ay naakit ng matandang bruhang si Maria at binantaan pa akong patayin sa publiko. Kung malaman ito, ano ang mangyayari sa reputasyon ni Marco? Handa akong tratuhin siya ng mabuti para sa dalawang bata. Pero ngayon, ang babaeng ito ay hindi maaaring manatili. Huwag kang mag-alala. Ang iyong ina at ako ay mga bestie. Tiyak na protektahan kita. Hindi ko hahayaan si Marco na kumilos ng padalos-dalos. Salamat, Ginang Reyes. Maria, sa palagay mo sa pamamagitan ng mga lihim na daya, maaari mong nakawin si Marco? Managinip ka pa. Si Ginang Reyes ay hindi kailanman kakampi sa iyo. Tara, pumasok na tayo at tingnan ang mga bata. Ano? Ito? Anong nangyayari? Paano siya nasaktan ng sobra? Ginang Reyes, ang matandang bruha ay hindi alam ang kanyang limitasyon sa kanyang edad. Pinilit niyang sumali sa karera sa paaralan. Sa init na ito, nahimatay siya. Nararapat sa kanya at ang kanyang mga anak ay nadapa ng mag-isa. Nagkataon lang na nasa paaralan ako para bumisita. Walang kinalaman sa kanilang mga pinsala. Pero si Maria ang sumisi sa akin. At pinakuha niya si Marco na sisihin din ako. Nahulog si Juan. Ayos lang ba siya? Sabi ng doktor, ayos lang siya. Si Sofia, Lola, ayos lang din ako. nakakagaan ng loob. Ginang Reyes, bakit kayo masyadong nag-aalala sa dalawang batang ito ganyan na ganyan? Ganyan ba kayo kadesperado para sa mga apo? Hindi man lang kayo makadaan sa isang bata nang hindi humihinto. Ginang Reyes, huwag kayong magpalinlang sa inosenteng mga mukha ng inang ito at ng kanyang dalawang anak. Si Maria ay isang matandang soro. Matanda, bulgar, at mapanlinlang. Ang lalaking nagbuntis sa kanya ay isang maruming basagulero. Anong maganda ang manggagaling sa kanyang mga anak? Tumahimik ka! Walang klase! Paano ko ba hindi napansin noon kung gaano kabastos si Elena? Oh, aking kawawang mahal na apo! Ang talino ng bata! Nauntog siya. Nakasakit ito sa puso ni Lola. Ano? Mahal na apo? Tama ba ang narinig ko? Ang dalawang batang ito ay talagang mga anak ni Marco? Nasaktan ng mga bata ng ganito. Sa tingin ko, si Maria ay hindi karapat-dapat maging ina. Nanay, kapag nagising siya, bigyan mo lang siya ng pera at palayasin. Pakiusap, huwag paalisin si nanay. Ang pagkakasakit ng mga bata, walang kinalaman si Maria doon. Ano ang ginawa mo? Sabihin mo sa nanay ko ang lahat ng detalye. Walang pagsisinungaling. Kung magsisinungaling ka tungkol sa kahit ano, alam mo kung ano ang mangyayari. Ako. Tama na. Marco, ano ang maganda kay Maria? Sumasama ka sa kanya para buliin si Elena? Huwag mong kalimutan ang edad niya. Sapat na siya para maging tita mo. Nanay, nasaktan ng mga apo mo at ginawa iyon ni Elena at ipinagtatanggol mo pa siya. Anong ibig mong sabihin? Si Maria ay nasa koma dahil nilaso ni Elena ang inumin niya. Nasaktan si Juan dahil siya mismo ang nagtulak sa kanya. Ang sinabi ni Marco? Totoo ba? Ginang Reyes, kailangan ninyo akong paniwalaan. Isinusumpa ko na hindi ko ginawa. Dahil iniisip ni Binibining Santos na ginagawan kita ng mali, ay hayaan na lang nating ibigay ito sa pulis. Ano ang parusa para sa pagtatangkang pagpatay? Hindi ko na kailangang sabihin pa. Tawagan mo ang pulis, hayaan mo silang imbestigahan. Para hindi mabulag ng pag-ibig ang anak ko at maling akusahan ang mga inosenteng tao. Oh, Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Hemp. Hindi naman ikaw ang gumawa. Bakit ka kinakabahan? Ano ang gagawin ko ngayon? Bakit napakaswerte ni Maria? Isang beses lang 6 na taon na ang nakalipas at nauwi siya sa pagbubuntis sa anak ni Marco. Ginang Reyes, mahal na mahal ko si Marco. Hindi ko na matiis si Maria na sinisira ang reputasyon ni Marco. Kaya nawala ako sa sarili ko saglit. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ang sugat ng mahal kong apo. Talaga bang gawa mo iyon? Paano mo nagawang saktan ang mahal kong apo? Elena, ang kapal ng mukha mo. Hindi ko alam na sila ay mga anak ni Marco. Carlo, Opo, Gino. mula ngayon, putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya Santos.
Alisin si Elena dito. Gawin ang karaniwang paraan. Opo, Gino. Binibining Santos, umalis na tayo. Hindi, Ginang Reyes. Kayo at ang nanay ko ay magkakaibigan. Pakiusap alang-alang sa nanay ko. Magpabuti ng salita para sa akin kay Marco. Kung gagamitin niya ang kanyang mga paraan sa akin, para na akong patay. Elena, pinanood kitang lumaki. Akala ko lagi kang mabuting babae. Gusto ko pa nga kayong ipakilala ng anak ko. Hindi ko akalaing magiging napakasama mo. Nasaktan ang isang inosenteng bata. Isang babaeng makamandag tulad mo ay hindi kailanman tatapak sa pamilya Reyes. Mas mabuting mag-ingat ka. Binibining Santos, mas mabuting sumama ka ng tahimik. Si Ginoong Reyes ay naging maluwag na sa iyo. Kung ngayong araw, si Maria at ang kanyang mga anak ay talagang nasaktan, natatakot ako wala ka pang pagkakataon na lumuhod at magmakaawa. Tapos na? Tapos na ang lahat? Maria, kapag nagising ka, magpapakasal tayo. Pasok. Ginoong Reyes, may kontrata kang kailangang pirmahan. Pupunta ako diyan. Juan, gising ka na sa wakas. Nasaan si nanay? Nasa doon si nanay. Nanay, gumising ka. Pakiusap, gumising ka. Gising na si nanay. Ayos lang ako. Natakot ba kita? Juan, Sofia, sino ang nagdala sa atin sa ospital? Si tatay. Nung natutulog kayo ni Juan, inalagaan tayo ni tatay. Baka si Ginoong Reyes? Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Kaya hindi ilusyon ang nakita ko? Pero bakit biglang nagpakita si Ginoong Reyes? Iligtas ako sa paaralan at magpakahirap alagaan ako at ang mga anak ko? Nanay, bakit maputla ang mukha mo? May sakit ka na naman? Ayos lang ako. Gising ka na. Mabuti ba ang pakiramdam mo? Tatawag ako ng doktor. Hindi. Ayos lang. Tamang-tama ang oras. Pinapagluto ko ang kusina ng masustansyang lugaw para sa iyo. Narito na. Ginoong Reyes, mayroon pala siyang malumanay na bahagi. Subukan mo. Tingnan kung bagay sa iyo. Huwag magmadali. Walang pumipilit sa iyo. Salamat. Salamat po, Ginoong Reyes. Kaya ko nang mag-isa. Maria, Ginoong Reyes. Mauna ka. mauna ka. Si Elena Santos ay pinalayas mula sa lungsod ng Perlas. Ang nangungunang pamamahala ng Akademya Reyes ay ganap ng napalitan. Sina Juan at Sofia ay makakapag-aral ng walang alala ngayon. Walang sinuman ang maglalakas loob na gambalain sila muli. Ngunit hindi pa iyon sapat. Salamat po, Ginoong Reyes. Upang maiwasang mangyari ito muli, balak kong opisyal na ipahayag ang pagkakakilanlan ng mga bata. Paano kung gawin natin ito sa ating pista ng pagpapakasal? Pista ng pagpapakasal? Ginoong Reyes, may mali ka bang pagkakaintindi? Ako. Maria, kaano mo pa ito itatago sa akin? Lihim mong ipinanganak ang aking anak at nagtago sa loob ng 5 taon. Ngayong nahanap na kita. Huwag mong isiping makakatakas ka pa. Ang pista ng pagpapakasal ay 1 buwan na lang at iimbitahin ko lahat ng mga sosyal ng lungsod ng Perlas at opisyal na ipapahayag ang pagkakakilanlan ni Juan at Sofia at ipapahayag na sila ang Grupo Reyes mga tagapagmana sa hinaharap. Hindi ako sumasang-ayon. Marco, si Maria ay nanganak ng kambal na lalaki at babae para sa pamilya Reyes. Naiintindihan ko na gusto mo siyang bayaran. Ngunit bilang CEO ng Grupo Reyes, ang kasal ay isang malaking kaganapan na yumanig sa buong lungsod. Gusto mo ba talagang pakasalan ang isang babae na mas matanda ng husto? Halos kasing edad ng iyong ina? Ang lahat ba ng mga sosyal ng lungsod ng Perlas ay pumarito para pagtawanan ang pamilya Reyes? Kung sino ang pakakasalan ko ay aking sariling negosyo. Walang ibang may karapatang
makialam. Iba? Ako ang iyong ina. Eksakto dahil ikaw ang aking tunay na ina. Sinasabi ko sa iyo ito ngayon. Naghanap ako ng 6 na buong taon bago ko natagpuan si Maria. Hindi ko na siya pakakawalan muli. Sa buhay na ito, maliban sa kanya, hindi na ako magpapakasal sa iba. Ikaw na suwail na anak. Nababaliw mo ako. Carlo, ihatid mo pa uwi si matandang Ginang Reyes. Ginang, marahil ay dapat kayong umuwi muna. Marco Reyes, ako ang iyong ina. Paano mo magagawang tratuhin ako ng ganito? Sinusubukan mo bang baliktarin ang mundo? Kumalma kayo, Ginang. Sa totoo lang, sa palagay ko si Maria, kahit na medyo mas matanda siya, may banayad na ugali at hindi naman pangit ang itsura. At pagkatapos ng lahat, siya ay ang tunay na ina ng Ginoo at Binibini. Sige, dahil sa personalidad ni Marco, kapag itinakda niya ang kanyang isip sa isang bagay, walang makakapagbago nito. Ngunit pagdating sa tagapagmana ng Grupo Reyes, talagang hindi tayo maaaring maging pabaya. Bago opisyal na ipahayag ang mga pagkakakilanlan ng dalawang bata, kailangan mong magpa-DNA test. Kailangan ko pa ring makita ang mga resulta sa itim at puti upang maging ganap na payapa. Oh, Ginang. Sumpain na Maria Cruz, sinira ako nito? Teka lang, hindi kita pakakawalan ng madali. Ano ang ginagawa ni Tonyo dito? Isang DNA test? Maaaring si Ginang Reyes ay nagtatanong sa pinagmulan ng mga batang iyon. Sakto ang timing. Maria, tapos ka na. Sigurado ka bang ayaw mo nang magpahinga ng ilang araw pa? Sa totoo lang, kung gusto mo, kaya kitang alagaan magpakailanman. Gagawin kitang pinakamasayang mayaman na dalaga sa buong lungsod ng Perlas. Ang nakahiga sa bahay ay nakakainip naman. Tsaka, hindi naman ganun kapagod ang trabaho. Siya. May nakalimutan ka ba? Ha? Maria, bakit ka pumasok sa kotse ni Ginoong Reyes? Sa piging ng mga bagong mag-aaral, alam ko nang may binabalak ang dalawang yon. Kaya pala si Ginoong Reyes ay may gusto sa kanya. Kaya pala matagal na siyang hindi tumatawag sa bahay. Kaya pala nakakuha siya ng mayamang lalaki. Tara, puntahan natin siya at kumiha ng pera. Maria, tagal na kitang hindi nakita. Ang ganda mo. Tingnan mo to, loka. Ang ating si Maria ay nakahanap ng kanyang prinsipe. May singsing na siya. Kailan ba ang kasal? Dapat mo kaming ilibre para magdiwang. May naghahanap sa iyo sa labas. Martha, pinutol ko na ang ugnayan ko sa pamilya Cruz. Bakit lumalapit ka pa rin sa akin? Ano, nakabit ka lang sa mayamang lalaki at ngayon tatalikuran mo na kami? Wala nang mas walang puso pa sa iyo. Ako, ang walang puso? Ako. Oo naman, bilangin mo na lang. Gaano nakatagal? Hindi ka nagpapadala ng pera sa bahay. Dati, pinautang mo si Ginoong Reyes na pagsuntukin ako ng ganyan. Muntik na akong mamatay. Tama, eksakto. Ang nanay mo at kapatid mo ay hindi rin maganda ang kalusugan. Kaming tatlo ay nangangailangan ng gamutan, gamot, check-up, na lahat ay may gastos. Ikaw dapat ang magbayad ng lahat. Maria, ngayong kasama mo si Ginoong Reyes, siguradong binigyan ka niya ng maraming pera, di ba? Hindi naman namin gugustuhing pahirapan ka. Basta, magbigay ka lang ng milyon-milyong piso para sa amin. Kung kailangan pa namin ng iba, lalapit ulit kami sa iyo. Sa liwanag ng araw? Nanaginip ka na ba? Ikaw na malanding babae, akala mo ba ang pag-aasawa ng mayaman ay gagawin kang reyna? Kung hindi mo kami bibigyan ng pera, maniwala ka, pupuntahan ko si Ginoong Reyes ngayon at isusumbong kita. Sasabihin kong buntis ka ng walang asawa, pokpok at puno ng STD. Tingnan natin kung gugustuhin ka pa niya. Kayo. Sobra na kayo. Ginoong Reyes, ayon sa inyong utos, ang nangungunang team ng pagpaplano ng party sa mundo ay dumating na sa lungsod ng Perlas. Magsisimula silang maghanda para sa pista ng pagpapakasal bukas ng umaga. Ang mga bulaklak na kailangan para sa party ay galing lahat sa kaharian ng silangan. Mga rosas na in-air shipping.
Tungkol naman sa alahas na isusuot ni Binibining Maria, Ito ay ginagawa ng isang nangungunang tatak ng luho ng magdamag at nasa daan na mabuti. Suriing muli ang lahat. Hindi ako papayag na magkaroon ng anumang aberya sa pista ng pagpapakasal. naiintindihan ko. Ang pista ng pagpapakasal ay dapat kanselahin. Marco, tingnan mong mabuti ito. Ito ang babaeng hinahangad mo. Sina Juan at Sofia ay hindi mo mga anak. Sinabi ko sa iyo, si Maria Cruz ay hindi mabuti. Ginamit niya ang kanyang mga anak na medyo kamukha mo para ipasa sila bilang mga tagapagmana ng pamilya Reyes. Ang kapal ng mukha niya, isang sinungaling na tulad niya at tapat ka pa rin sa kanya. Gusto mo pa siyang pakasalan at ibigay ang buong grupo Reyes sa kanyang mga anak bilang mana? Ginoong Reyes, ano ang gagawin natin ngayon? Kanselahin ang pista ng pagpapakasal, syempre. At agad na sipain si Maria Cruz at ang kanyang 2 anak mula sa mansyon ng pamilya Reyes. Palayasin sila mula sa lungsod ng Perlas. Ayoko na silang makita kailanman. Hindi ako naniniwala. Hahanapin ko si Maria. Maliban kung aminin niya mismo. Hindi ako maniniwala na magsisinungaling siya sa akin. Marco. Hayaan mo na. Hayaan mong siya mismo ang magpatunay. Kung hindi, itong loko na nalulong sa pag-ibig hindi malalaman kung gaano katagal siya lolokohin. Bilisan mo at ibigay mo na ang pera. O kaya papasok ako at makikipagkita kay Ginoong Reyes ngayon din. Sige, kung kaya mo. Hindi siya maniniwala sa iyong kwento. Anong nangyayari? Bakit si Maria ay hindi man lang natatakot? Narka, nagpapakunwari siyang matapang. Tatay? 6 na taon ang nakalipas, si Maria ay nagtatrabaho sa Grupo Reyes. Maaaring ang 2 anak niya ay mga anak ni Ginoong Reyes? Maria, sabihin mo sa akin ng totoo, sina Juan at Sofia ay mga anak ni Ginoong Reyes? Ano? Ang pamilya Reyes ay mayroon lamang isang anak na lalaki sa loob ng 18 henerasyon. Kung sila talaga ay dugo ng Reyes, hindi ba ang buong grupo Reyes ay mahuhulog sa ating mga kamay? Haha, perpekto. Malapit na akong maging ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Perlas. Hindi ako maaaring magdulot ng gulo para kay Marco. Hindi ko dapat hayaang malaman ni na Jose at Luz na siya ang ama. Mali ang hula mo. Ang ama ng aking 2 anak ay hindi si Ginoong Reyes. Ang tatay ng aking mga anak ay isang sugarol. Siya ay nagsugal at nag-ipon ng malaking utang. Inubos ko lahat ng ipon ko para bayaran ang mga utang niya. At ngayon, may utang pa rin ako na milyon-milyong piso. Kaya huwag kang lumapit sa akin para sa pera. Wala na akong pera. Ano? Baliw ka ba? Kung sinong lalaki ay hindi nagpakita ng ilang taon. At binabayaran mo pa rin ang mga utang niya? Siya pa rin ang ama ng 2 kong anak. Paano ko siya pwedeng baliwalain? Baliw ka, talagang baliw. Itong sugarol na sinasabi mo, iyon ba yung lalaki mula sa ating baryo na kasama mong lumaki? Pedro, tama ba? Siya nga? Ang pamilya ni Pedro ang pinakamahirap sa ating baryo. At ngayon, may utang na naman siya. Napakalandi mo talaga. Laging sa luging deal na uuwi. Anyway, wala akong pera. Pero kayo, kung may extra kayong pera, pahiram naman sa akin para may magamit pansamantala? Hindi, kahit isang sentimo. Maria, hindi ba ikaw ang gustong putulin ang relasyon? Sige, puputulin ko na ang relasyon sa iyo. Huwag mo nang isipin na tutulungan kita sa mga utang mo. Mahal, umalis na tayo dito. Bilis. Maria, wala akong ibang ginawa kundi maging tapat sa iyo. Posible bang ikaw ay nagsisinungaling sa akin sa lahat ng oras? Ginoong Reyes! Ginoong Reyes! Hintayin mo ako, Ginoong Reyes! Ito ang pamilyang minsan kong binigay lahat para suportahan. Sa sandaling magkaproblema ako, sila ang unang lumayo sa akin. Mula ngayon, ako ay mabubuhay para sa sarili ko, Juan at Sofia. Ilan pa bang bagay ang itinatago mo sa akin? Ginoong Reyes, anong ginagawa mo rito?
Ginoong Reyes, opisina ito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Juan at Sofia, nakabuntis ka ba sa ibang lalaki? Ano? Marco, baliw ka na ba? Ikaw lang ang tanging lalaking naging kasama ko. Siyempre mga anak mo sila. Kung gayon, ipaliwanag mo ito. Walang dugong ugnayan. Imposible yan. Mali siguro ang report na ito. Mali ang hula mo. Ang ama ng dalawa kong anak ay hindi si Ginoong Reyes. Maria, anong bahagi ng sinabi mo ang totoo? At anong bahagi ang kasinungalingan? Hindi ka naniniwala sa akin? 6 na taon na ang nakalipas, pinatakbo ka, at lumapit ka sa akin. Sa lahat ng mga taong ito, mag-isa kong pinalaki ang dalawa nating anak. Hindi ko kailanman naisip na sumakay sa likod ng pamilya Reyes. Marco, isipin mo, magiging ako ba talaga ang uri ng tao na para lang makapag-asawa ng mayaman, magplano at magbalak? Sige, naniniwala ako sa iyo. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Sandali lang. Sino si Pedro? Kapitbahay lang siya. Bukod sa iyo, wala akong naging ibang lalaki. Ikaw mismo ang nagsabi. Hindi ka dati, at huwag ka rin gagawa sa hinaharap. Maria, mula ngayon, ang puso mo ay akin lamang. Sige, kailangan ko nang magtrabaho ngayon. Ginoong Reyes, dahil kayo ni Binibining Maria ay naayos na ang hindi pagkakaunawaan, ang ulat ng paternity test na ito ay dapat makatulong sa kanya at sa dalawang bata upang magkaroon ng pwesto sa pamilya Reyes. Hindi ito pwedeng iwan na hindi nalutas. Kailangan din ng paliwanag ni matandang Ginang Reyes. Pumunta ka sa lungsod ng Perlas na pinaka-authoritative na ahensya at magpagawa ng isa pang paternity test. Sa pagkakataong ito, siguraduhing bantayan ang buong proseso. Walang pagkakamali na pinapayagan. Opo, Ginoo? Lintik! Dahil hindi iyon nakatumba kay Maria, kailangan kong makaisip ng mas malupit. Yapakan siya sa putik. Siguraduhing hindi na siya makabangon. Ang sama ng kapalaran. Pumunta kami hanggang sa lungsod at wala kaming nakuha kahit 1 sentimo. Nagsayang pa ng ilang daang piso sa pamasahe. Nakaangat sa mayaman, pero kailangan pa ring suportahan ng mga pulubi. Ito ang iyong tinatawag na matagumpay. Mabuting nakababatang kapatid na babae. Isang buong pamilya ng mga talunan. Ang pagpapakasal sa iyo ay ang pinakamasamang kapalaran ng aking buhay. Gusto mo ng pera, di ba? Gawin mo ang isang bagay para sa akin. Magkano ang gusto mo? Mabibigyan kita ng kahit gaano karami ang kailangan mo. Sabihin mo lang sa amin. Ano iyon? Aasikasuhin namin iyon. Oo. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang gagawin. Maria, kapag dumating ang bukas at si Marco ay makita kang nakikipagkulitan sa dati mong syota, hindi ako naniniwala na ipipilit pa rin niyang pakasalan ka. Maria, hindi na dadating ang nanay mo. Ano? Maria, noon, nagkamali sina Jose at Luz sa'yo. Pero ang nanay mo, siya pa rin ang tunay mong ina na nagpalaki sa'yo. Kailangan mong puntahan siya. Sa huling pagkakataon, pinadala ko sa'yo ang address. Dali na. Luz, mali ba ang address na binigay mo? Hindi ba't nasa ospital si nanay? Nag-aagaw buhay? Bakit mo ako tinawagan para sa isang hotel? Tigilan mo yan. Pumasok ka na. Anong mga pakulo mo ngayon? Sabi ko sa'yo, wala akong pera. Tumawid ka na lang. Mag-uusap tayo pagdating mo. Wala akong pakialam. Uuwi na ako. Ginoong Reyes, narito na ang mga resulta. Walang pagkakamali ngayon. Sina Juan at Sofia ay mga tunay mong anak. Kinukuha ko rin ang security footage ng ospital. Palihim na pumasok si Elena sa lab. Malamang, ginulo niya ang unang batch ng mga sample. Gaya ng inaasahan ko. Hindi ako dinaya ni Maria. Sina Juan at Sofia, sa kung sinong lalaki mo ba sila nakuha. Ako ang nagkamali sa kanya. Nasaan siya ngayon? Kailangan ko siyang puntahan at humingi ng tawad. Sabi ng Departamento ng Paglilinis, kakatanggap lang ni Binibining Maria ng tawag. Mukhang sobrang nagulat siya. Hindi man lang nagpalit ng damit at umalis ng walang paalam. Tawag sa telepono? Nagulat? Umalis na lang? Naku.
Si Maria ay palaging dedikado. Maliban na lang kung talagang kailangan, hindi siya aalis sa kanyang pwesto. May tiyak na nangyari sa kanya. Ano? Well, magpapadala ako ng tao para hanapin siya ngayon. Agad-agad, gamitin ang lahat ng resources, hanapin ang buong lungsod. Kailangan mo siyang mahanap. Opo, Ginoo. Lumayo kayo! Huwag mo akong subukang pigilan. Kailangan kong makita si Marco. Pasensya na, Ginoong Reyes. Ipipilit ni Binibining Santos na pumasok. Hindi namin siya mapigilan. Marco, may sasabihin akong napakahalaga sa iyo. Kung palalampasin mo ito, pagsisisihan mo magpakailanman. Mangyaring umalis ka. Elena? Akala ko, sinabi ko sa iyo, na bawal ka nang tumapak sa lungsod ng Perlas. Marco, ginawa ko lahat ito para sa iyo, alam mo? Ilang araw ang nakalipas, nakita ko si Maria na kasama ang ibang lalaki. Naghinala ako, kaya nagpadala ako ng tao sa probinsya niya para mag-imbestiga. Bale, sabi ng mga tao doon na may dati siyang kasintahan na palagi niyang kinokontak. Isang sugarol na nagngangalang Pedro. Kinokontak niya ito. Eto, narito ang mga pahayag mula sa kanyang kapatid na si Jose, kanyang bayaw na si Luz, at mga kapitbahay sa probinsya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, makikita mo mismo. Si Maria ay nasa gulo lang at dumating si Elena. Hindi ito basta pagkakataon. Bali-balita lang iyan. Hindi sapat para pagkatiwalaan. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakakita ng ebidensiya. Buti na lang handa ako. Marco, alam kong may problema ka sa akin. Mahirap paniwalaan ang anumang sasabihin ko. Paano ito? Ang makita ay maniwala, sabi nila. Ngayon, si Maria ay nasa hotel, nagkikita kasama ang dati niyang pag-ibig. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, dadalhin kita doon para hulihin sila. Tara na! Ginawa namin ayon sa usapan at naakit namin siya dito. Nasaan ang bayad na ipinangako mo, Binibining Santos? Ang munting malanding si Maria ay talagang ganoon ang halaga? Ngayon ay makakapag-aliw ako sa paggastos. Ipasok siya. Pagkatapos ay pwede ka nang umalis. Maria, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng pag-insulto kay Binibining Santos. Kaya kanyang durugin hanggang mamatay tulad ng pagdurog ng langgam, kasing dali ng pay. Maria, matagal ka nang hinihintay ni Pedro. Maria, hindi ko akalain na pagkatapos ng maraming taon, ganun ka pa rin kaganda. Ang mukha na yan. Halos hindi ko na mapigilan. Dahan-dahan lang. Hayaan si Pedro na alagaan ka ng mabuti. Marco, pagdating natin sa hotel, makikita mong hindi lang ako nagsalita. Si Maria ay sobrang katawa-tawa. Pinakikitunguhan mo siya ng mabuti, pero hindi niya yun pinapahalagahan. Naglakas loob pa siyang kunin ang pera mo at magtago ng lumang pag-ibig. Dapat siyang tumingin sa salamin. Siya. Tumahimik ka. Mag-drive ka na lang. Maria, si Marco ay laging napopoot sa pagtataksil. Kapag nakita kanya na nakahiga kasama ang iyong lumang pag-ibig, tapos ka na. Kapag wala ka na sa daan, ang pinakamalamang na maging ginang Reyes ay ako pa rin. Sino ka? Bitawan mo ako. Ano? Pagkatapos ng maraming taon, hindi mo na ba naaalala si Pedro? Pedro, anong ginagawa mo rito? Ano ang gusto mo? Hehehe. Ang ganda mo. Ano sa tingin mo ang gusto ko? Huwag. Huwag kang mag-alala.
magiging mahinahon ako. Narinig ko na matagal ka nang walang lalaki. Siguradong desperado ka na. Halika rito. Hayaan mong alagaan ka ni Pedro ng mabuti. Ay! Ang sakit! Hindi nakikinig ha? Sa tingin ko kailangan mo lang ng isang mahusay na pagkatalo. Teka lang, bubugbugin kita hanggang sumuko ka at tingnan natin kung paano ka magmamakaawa na kukunin kita. Marco, ngayon naniniwala ka na ba sa akin? Hindi ako nagsisinungaling. Si Maria ay kadalasang nagpapakumbaba, pero wala siyang iba kundi isang gala. Maria, ikaw ay isang malaking mambabae sa likod ng lahat, ha? Hindi ka ba medyo matanda para dito? Kaya mo ba ito? Hindi iyan totoo. Marco, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Ha? Siya ang dapat magpaliwanag. Buisit, paano mo ako sinaktan? Tigil! Marco, si Maria ang nagtaksil sa iyo. Dapat siya ang sisihin mo. Bakit sa kanyang kabit ka nagalit? Elena, talaga bang iniisip mo na hindi ko alam ang tungkol sa mga pakana na ginagawa mo sa likod ko? Elena, dahil sa matagal ng pagkakaibigan ng ating mga pamilya, pinaubaya na kita ng paulit-ulit, pero hindi ka marunong tumigil. Pinakialaman mo pa ang resulta ng paternity test. At ngayon, umupa ka ng tao para kidnapin si Maria. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pakikitunguhan ng mabuti. Ginoong Reyes. Pasensya na, Ginoong Reyes. Nahuli tayo. Kanina lang, nakita namin itong dalawa na palihim na naglalakad sa tabing daan. Akala namin may kakaiba, kaya kinuha namin at tinanong. Napag-alaman naming sila ay talagang kasabwat ni Elena. Mabuti. Dalhin ninyo itong dalawa at si Elena, lahat sila sa istasyon ng pulis. Naglakas loob ka bang kidnapin ang babae ni Marco Reyes? Tingnan natin kung mabubulok sila sa piitan. Ginoong Reyes, maling akala. Lahat ito ay maling akala. Kami ang tunay na kapatid at bayaw ni Maria. Wala nang duda. Paano namin siya sasaktan? Maria. Bilisan mo. Ipaliwanag kay Ginoong Reyes. Sa mundong ito, kami na lang ang natitira mong pamilya. Ipapakulong mo ba talaga ang iyong kapatid at bayaw sa bilangguan? Matagal ko nang pinutol ang ugnayan sa pamilya Cruz. Hindi na sila ang aking pamilya. Dalhin na sila. Tungkol sa kanya, hindi naman siya naging masunurin sa batas. Dahil hindi niya mapigilan ang sarili niyang pagnanasa, kami na ang bahala para sa kanya. Nakuha ko. Ngayong nasa kamay ka na ni Ginoong Reyes, matandang hukluban, tapos na ang buhay mo. Tulong! Maria, ako si Pedro, kaibigan mo. Iligtas mo ako. Tahimik, manahimik ka. Sa wakas, katahimikan. Ayos ka lang? Siya ba? Hindi. Buti na lang dumating ka sa tamang oras. Salamat. Mukha kang hindi maganda. Tara, dadaling kita sa ospital. Ginoong Reyes, nilalagnat ako. Nawawalan na ako ng kontrol. Maaari mo ba? Yakapin ako saglit? Ginoong Reyes, may nagsabi na ba sa iyo na napakagwapo mo? Mga bastardo na iyan, pinainom din siya ng droga. Maria, ikaw. Hayaan mo akong halikan ka. Ayos lang? Isang beses lang.
Ginang. Si Ginang Santos ay nakaluhod pa sa labas, tumatangging umalis. Sabi niya kung hindi namin palayain ang kanyang anak, puputulin niya ang ugnayan sa iyo. Karma, nararapat lang sa iyo. Kahit na hindi ko pa ring matanggap si Maria, si Elena Santos ay paulit-ulit na gumawa ng kasamaan. Natural lang na parusahan siya ngayon. Sige, gusto niyang putulin ang ugnayan. E di, ganoon na lang. Naunawaan ko. Pupunta ako para sabihin iyon. Nanay at tatay, ang saya ng amusement park. Gusto kong pumunta ulit sa susunod. Sofia, kapag nakuha mo ang perpektong marka sa susunod mong pagsusulit, isama tayo ni nanay at tatay ulit. Juan, ang sama mo, inaapi mo ako. Hindi ako kasing talino mo, Juan. Habulin mo ako kung kaya mo. Juan! Isabel, magkaibigan na tayo sa loob ng ilang dekada, kaya talaga bang maging walang awa ka? Pakawalan mo ang anak ko. Kung gagawin mo ito, susumpain ka. Nagdudulot ba tayo ng gulo para kay Ginang Reyes? Huwag kang mag-alala. Kasalanan naman ito, lahat ni Elena. Pagdating sa mga usapin ng prinsipyo, laging alam ni nanay kung ano ang tama. Ano ang problema? Wala lang. Malamang, kumain ng hindi maganda. Umuwi ka muna. Papatingnan ka ng doktor ng pamilya. Nanay, si Maria at ako ay magkakaroon ng pista ng pagpapakasal sa loob ng 3 araw. Sana makadalo ka sa oras. Hindi pa ako pumapayag sa kasal na ito. Sinabi mo dati na, kung sino man, ang magkaanak sa akin ang magiging Ginang Reyes at makakakuha ng shares na nagkakahalaga ng 50 bilyong dolyar. Ang kilalang matandang Ginang Reyes ba? Ay babalik sa kanyang salita? Paano ko malalaman noon? Nadadalhin mo sa akin ang isang matandang manugang na babae. Ilang taon lang ang bata niya sa akin. Kapag dadalhin ko ang aking manugang na babae sa mga piging sa hinaharap, gaano kahiya iyon? Marco, kung hindi ka nahihiya, ako ay... Ginoong Reyes, baka kalimutan na lang natin ito. Tungkol naman kay Juan at Sofia para sa kanilang kinabukasan. Maaari ko silang hayaang manatili sa pamilya Reyes, ngunit dapat mangako ang pamilya Reyes na maaari kong bisitahin ang mga bata kahit kailan. Hindi! Ayaw naming mahiwalay kay nanay. Ayoko na kay tatay. Gusto kong sumama kay nanay. Ako rin, kung nasaan si nanay, nandoon ako. Maria, huwag mo nang isipang umatras. Sa buhay na ito, bukod sa akin, hindi ka magpapakasal sa iba. Nanay, si Maria ay talagang mas matanda sa akin. Pero siya'y ang tanging babaeng pakakasalan ko. Sina Juan at Sofia ang tanging mga legal na tagapagmana ng Grupo Reyes. Gusto mo man o hindi, pakakasalan ko pa rin siya. Lola, ayokong mahiwalay kay nanay at tatay. 6 na taon akong walang tatay at ayokong mawalan ng nanay ngayon. Kahit na si Maria ay hindi gaanong bagay kay Marco, sa mga nakaraang taon, inalagaan niya ng husto ang aking mga apo. At si Marco, tapat siya sa kanya. Ay, wag na lang. Matanda na ako at pagod na para makipaglaban. Kaya siguro... Manugang? Nanay! Mahal, Ano ang sinabi mo? Buntis na naman? Si Ginang Reyes ay lubhang mayabong. Hindi lang siya buntis, ngunit sa pagkakataong ito, triplets. Binabati kita, Ginoong Reyes, matandang Ginang Reyes. Ang Ginang Reyes ay lubhang mayabong. Hindi lang siya buntis. Sa pagkakataong ito, triplets ang dinadala niya. Ano? Triplets? Mayroon na sina Juan at Sofia, at ngayon ay buntis na naman siya ng triplets, magkakaroon ako ng 5 apo. Haha, sa wakas ay pinagpala na tayo ng langit. Ang sumpa ng pamilya Reyes, na nag-iisang anak na lalaki sa loob ng 18 henerasyon, ay sa wakas nasira na. Tonyo, mabilis, ihanda mo ang mga gamit na medikal para sa mga bagong silang. Mga damit, laruan, gatas, kuna, lahat ay dapat pinakamahusay. Sige po, Ginang. Ako na ang bahala. Gayun din, ang pamana ng ating pamilya, yang pares ng pulseras na jade, siguraduhing ihanda mo rin iyon. Gusto kong ipasa ito sa aking manugang na babae, ng hayagan. Sige, gagawin ko na agad. Halika, manugang na babae, pirmahan mo muna ito. Ginang Reyes, ito, hindi ko ito mapipirmahan. Kung sasabihin kong pirmahan mo, pipirmahan mo.
Sino mang magbigay ng tagapagmana sa pamilya Reyes ay makakakuha ng shares na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Ito ay tradisyon ng angkan ng pamilya Reyes. Kung hindi ka pipirma, iyon ay paglabag sa tradisyon. Pirmahan mo. Papipirmahan ko na sa isang tao ang proseso ng paglilipat ngayon. May magsisimula ng transfer procedures. Doktor, siya ba ay? Si Ginang Reyes ay medyo naging emotional lang siya. Nakaapekto ito sa pagbubuntis. Magiging maayos siya pagkatapos magpahinga. Mabuti iyan. Pero si Maria ay isang matandang ina. Maaaring magkaroon ng panganib sa panganganak. Baka dapat na lang nating tapusin ang pagbubuntis. Ginoong Reyes, huwag kang mag-alala. Si Ginang Reyes ay may espesyal na uri ng katawan. Siya ay lubhang mayabong. Kaya ang pagbubuntis at panganganak ay halos walang panganib. Talaga? Ngunit kahit na, mahirap pa rin ang manganak. Maria, Marco, ito ay regalo mula sa langit. Gusto kong magkaroon ng sanggol na ito. Maria, marami ka ng pinagdaanan. Binibigyan mo ako ng mga anak. Aalagaan kita ng mabuti. Hindi kita bibiguin. Lola, gusto ko rin silang hawakan, ang mga kapatid na sanggol. Hindi, ako muna ang hahawak sa kanila. Oh, napakaganda. Puno ng mga anak at apo. Halos malabo na ang mga mata ko sa saya. Nanay, Juan, Sofia, magpapamilya tayo. Darating. Handa na ba ang lahat? 3, 2, 1, cheese? Tunay na pag-ibig hindi natatakot sa agwat ng edad at panahon. Ikaw ang nagmamalasakit sa akin. Ako ang nag-iisip sa'yo. Magkasama, tumatanda ng magkasama.